Showbiz fanatics, Miss Barbie Forteza, bakit nga ba nasasangkot or nagbigay ng kanyang statement patungkol kay Catherine Bernardo? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about our topic for today, kung saan abot-abot nga ang kanilang pagpopromote ng kanilang panibagong teleserye entitled Pulang Araw, kung saan ito po ay magkakaroon ng live streaming sa Netflix at ipapanood po or mapapanood naman this coming June 29 sa Kapuso, do GMA Kapuso, kung saan starring po dito si Alden Richards, Sanya Lopez, ang ilang mga GMA Sparkle artists, si Barbie Forteza and David Licauco. So dahil po dito kabi-kabilaan ang kanilang mga interviews at kung ano-anong tanong at kung saan-saan ang mga tanong na kanila pong ipinupukol sa mga actors and actresses. Sa huli pong media ko na inatinan po ng Pulang Araw stars, hindi po present doon si Alden kasi that time is nasa Davao po siya at meron siyang tinatawag na concert. So dahil po dito tanging si Barbie Forteza and David Licauco ngayon ang naharap sa press. So sa media ko ng pelikulang GLU noong April 17, 2024 sa Cau Manila Newport World Resort, Pasay City, inamin ni David Licauco na dream talaga niya magkaroon ng Star Cinema movie. Inaasam din niya na makasama sa pelikula ang idolo niyang si Catherine Bernardo. Okay lang kay David na maging support sa movie ni Catherine basta magkatrabaho niya ito. So ilan yan sa mga wish ni Mr. David Licauco na talagang super fan po siya ni Miss Catherine. Sa Grand Media ko naman ng Barda movie ng That Kind of Love, June 20, 2024, Webes sa Plaza Ibarra, Timog Avenue, inurirat din ang katotong Janice Navida, kapuso primetime princess na si Barbie Forteza. Say ni Janice, napansin niya na ang acting ni Barbie sa romcom ay similar daw di umano kay Catherine. Saan mas nape-pressure si Barbie? Being compared kay Catherine o yung lagi siyang tinatanong at parang pinipressure sila ni David na maging sila? Sabi po ni Miss Barbie, hinay-hinay, sabi ni Barbie. Actually, nako, hindi ko alam kung paano ko po sasagutin yan. Kasi aminin ko, isa rin po si Miss Catherine Bernardo sa mga taong nilulook up ko sa showbiz. She really handled her career and personal life really well. And that is why there is no doubt kaya maraming brands ang naa-attract niya. Dahil ganun niya talaga dalhin ang sarili niya. And so to be acknowledged or to be noticed na kahit papaano ay parehas, syempre a very big honor for me. So hindi ina-expect ng ilang mga media that time na parang magiging positibo yung kanyang magiging reaction when it comes to comparison doon sa acting, no, sa romantic comedy nila ni Mr. David. Sino nga ba naman ang hindi ma-honor, mapi-feel honor kapag kay Miss Catherine ka na parang i-compare ka sa isang big star, 'di ba? And sana makatrabaho kaming dalawa dahil isa rin yan talaga sa mga gusto ko makatrabaho at isa sa mga ina-admire kong actors for our generation. Kaya nga po isa sa mga wish nitong si Miss Barbie Forteza, kung magkakaroon sila ng movie or project together, since nagkaroon na nga ng collaboration, is parang ang nilulook forward po ng ilang mga directors na parang magkakasama yung Barda at saka po ang Kat din, ano, since si Mr. Alden Richards is from GMA Sparkle, and then magkakaroon ng collaboration tapos kukunin nila si Catherine sa movie or sa teleserye. Yun po yung ilan sa mga nilulook forward at gustong-gusto rin po ni Miss Barbie Forteza yung ganong idea. Kasi talaga namang grabe po yung kanilang paghanga. Lalo na si David din, gustong-gusto niya makatrabaho talaga si Miss Catherine. Tapos tinanong din po siya na dapat ba talagang ikumpara ang tambalang Barda ni na Barbie Forteza at David sa Katniel tandem ni na Catherine at Daniel Padilla. 11 taong magkarelasyong Katniel at maraming proyektong pinagsamahan bago kinumpirma ang breakup sa Instagram noong November 30, 2023. Sabi niya,
Dalawang Kapuso primetime series pa lang ang pinagtabalan nila ng Maria Clara at Ibarra at maging sino ka man, itong si Mr. David Licauco. So parang wala daw pong point to compare kung ano man daw yung naabot ng Katniel sa Barda. Kaya naman nilulook forward natin sa mga susunod na project. Sana magkatotoo yung sinasabi or wish nitong si Miss Barbie Forteza para po kaya sakat din. Yun po yung isa sa mga nilulook forward natin this year 2024 and beyond. Kasi hindi na po imposible yun dahil alam naman natin na may collaboration ng ABS-CBN at ang GMA Network. So, dahil dyan, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating latest updates. Let's start off with Miss Malu Santos. Ni parang pangalan ni DJ ayaw marinig at makipag-partner pa dito. Yung magbibigay comment pa siya sa nililigawan nito ngayon. Another paingay or kung totoo man ay good luck sa girl. True. Kasi diba may statement, may code card kasing kumakalat patungkol po sa statement ni Miss Catherine Bernardo. And kahapon sinabi ko po sa inyo na fact-checking tayo kasi base po dun sa inilabas na statement na yun, hindi po ganun yung mga wordings na ginagamit ni Miss Catherine. At alam naman natin na hindi gagawin ni Catherine yun, lalo-lalo na sa social media. Sabi po ni Miss Emelda Santos de Vera, at hindi ganyan kababaw si Miss Cat. She's person with precious time para pag-aksaya niya ng oras. Ay true. This is very very true. Dahil alam natin na kabi-kabilaan po yung kanyang mga engagement and endorsement at wala siyang time for that. And sabi ni Rigido Katipon, noon hinihiwalayin siya ni Kat, sari-saring sinasabi tungkol kay Kat, halata mo na walang pinag-aralan, dapat mo bang sabihin sa ex mo yan, kaya walang planong balikan ka ni Kat sa pinagagagawa mo. Tignan mo ang mga comments sa'yo, di mo man nababasa yan, di ka nasasaktan. Actually, yung mga artista na yan, parang napag-aralan na nila yan kung paano nila i-compose yung kanilang mga sarili when it comes to bashers. Kasi sabi nga nila, diba, more bashers, more chances of winning. Ganun yung kanilang mga, kanilang mga parang statement dyan. Kaya parang hindi na rin nila pinapansin. Sabi ni Aida Villaluz, dapat magpakasal na sila and live happily, peaceful life like Ate B and Ralph. At 3 hectare with mansion house for their kiddos with Alden. What a wonderful life. God bless you more, Kat din. Alam niyo po kapag nangyari yan, nako, napakarami magse-celebrate. And sabi ni Miss Feli Rivera, napakabait at may love ka talaga sa Diyos. Talaga, sina Alden at Catherine. That's why they are blessed and dearest by dearest God. More blessing para sa kanilang dalawa. I have the utmost respect for these adorable lovebirds. Ako din po. Sobrang taas ang respeto ko sa kanilang dalawa. Sabi pa ng isa pong viewers natin, Miss Dareds, father po, spiritual advisors po ni Alden yan. Lalo na at galing si Alden nun sa depression. Ngayon, kailangan ni Catherine ng spiritual advisor dahil sa mga pambabash na nararanasan ng Kat din. Akala namang bashers, maganda ginagawa nila. Hindi nila alam ang laki ng impact sa mental health ng mga celebrity yung ginagawa nila sa mga artista. Nakakasira sila ng kalusugan. Kaya nga tayo lumalapit sa mga spiritual advisor para malaman natin kung paano lalabanan ng mga uri ng taong mga walang paki sa damdamin ng ibang tao. Ganyan din ang ginagawa namin para kahit papaano gumaan ang pakiramdam namin pag nagkakarinig kami ng magandang payo o salita sa mga pare. So, salamat po sa inyong mga komento sa inyong pagbibigay ng inyong mga opinion patungkol sa ating latest updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.